Ayan na, tinuldukan na po mga kabida ng Korte Suprema po ito hong usapin po mga kabida ng forthwith isa hong katagang nakalagay po sa provision po ng impeachment mga kabida sa ating saligang batas. Okay? Naging usap-usapan po itong forthwith nung unang impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte mga kabida. Okay? Matapos pong na-transmit po mga kabida mula sa House of Representatives, okay, ito hong articles of impeachment sa Senado. Okay, noong 2025. Alright? Bago pa po ito idineklara po mga kabida ng Korte Suprema na unconstitutional po, matagal pong nakabinbin po mga kabida ito hong articles of impeachment dyan po sa Senate. Kaya ang dami hong umalma po dito, mga kabida, dahil ang nakalagay daw sa ating saligang batas, forthwith, Okay, ibig sabihin daw, kapag matanggap po ng Senate, ito hong articles of impeachment, mga kabida, kailangan umpisa na po ito kaagad-agad po, mga kabida. Kaya ang ginawa po ni Attorney Catalino Generillo Jr., okay, isa hong dating abogado po ng Presidential Commission on Good Government po, mga kabida, nag-file po siya ng petisyon sa SC, Okay? Humiling si Attorney Generillo po sa Korte Suprema na utusan ito hong Senado mga kabida na mag-convene agad bilang impeachment court. Okay? So, ngayon lang po nagdesisyon ang SC patungkol ho sa usaping ito, mga kabida. Okay? Kahit na po moot an academic na po, dahil yung subject po ng petition mga kabida ni Attorney Generillo Jr. ay idineklara po ng SC, mga kabida, na unconstitutional po. Alright? Pero nevertheless, itong desisyon po ng SC, magsisilbi po itong jurisprudence po mga kabida, Ito po yung magiging batayan po in the future, patungkol ho sa forthwith, mga kabida, na kataga, na nakalagay po sa ating saligang batas. Okay? Now, ibinasura po ito ng Korte Suprema mga kabida, dahil unang-una po, wala hong jurisdiction ito hong Korte Suprema over the Senate, when it comes to impeachment po mga kabida, Alright? Eto, babasahin ko lang po, ito hong ginawang parang chart po mga kabida, ng News 5, patungkol sa decision po ng SC, okay, sa forthwith, okay, ng Vice President Sara Duterte impeachment po mga kabida noong 2025. Sa bilang na 1401, alright, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Catalino Generillo Jr. na humiling na utusan ang Senado na mag-convene agad bilang impeachment court, mga kabida. Eto, nakasentro kasi ito hong petition na ito, dito ho sa katagang forthwith. Alright? Unang-una, ano po ang ibig sabihin po mga kabida ng forthwith? Ito po, ang decision po ng SC, okay? Hindi ito ngayon na o instant, Taliwas doon ho sa legal opinion po ng ilang mga legal experts daw. Okay? Ini-interpret kasi nila itong forthwith bilang agad-agad o instant, mga kabida, po. Pag sinabi pong forthwith ay kailangan na po ngayon. Alright? Pero taliwas po ang naging decision po ng SC, mga kabida. Ang sabi po ng SC, hindi ito ngayon na o instant, Okay? Maaari itong gawin sa loob ng makatuwirang panahon. Depende sa sitwasyon po, mga kabida. So, ibig sabihin, pag sinabi po ng forthwith ay hindi po agad-agad. Okay? Hindi po ngayon. Okay? Mga kabida. Alright? Hindi po instant. Meron pong prescribed time, okay, na itinakda po mga kabida para umpisahan itong impeachment trial dyan po sa Senate po, Alright? Ito pa. May laya ang Senado na maghanda. Okay? Ito yung punto po ni Attorney Catalino Generillo Jr. Kaya nagsampa po siya ng petisyon dahil gusto ko niyang maglabas po ng order itong SC para utusan itong Senado
na mag-convene na bilang impeachment court, mga kabida, no? Ito po yung sagot po ng SC. May laya ang Senado na maghanda. Okay? Binigyan ng konstitusyon ang Senado ng diskresyon para ilatag ang preparasyon nito bago mag-trial. So, ibig sabihin po, independent ang Senate, as far as impeachment trial is concerned, mga kabida. Dahil ang Senado po ay isa hong impeachment court, mga kabida, ayon po sa itinakda po ng ating saligang batas. Okay? Pangatlo po, iwasan ang hindi kailangang delay. Dito ho sa fourth read, mga kabida, kaya nga ini-interpret po nila ito bilang kaagad-agad, or ngayon na, or instant, para maiwasan po ang delay. Pero according to the Supreme Court, okay, mayroon pong nakatakdang panahon, okay, para dyan po sa impeachment trial po, mga kabida. Pero kailangan hindi po lumagpas po doon. Kasi the moment na lumagpas po doon, mga kabida, sa nakatakdang panahon, alright, delay na po yun. Meron na pong undue delay, mga kabida. Okay? Bagamat may diskresyon, dapat pa rin tiyakin ng Senado na walang undue delay sa impeachment proceedings, mga kabida. Kaya, yung mga abogado, mga kabida, kanya-kanyang interpretasyon yan. Okay, wala hong mananalo talaga, Kaya ang dapat pong gawin, mga kabida, dumulog po sa Korte Suprema. Dahil ang SC lang po, meron pong kapangyarihan po, mga kabida, to interpret the laws. Okay? Lalong-lalo na po when it comes to question of laws, mga kabida. Okay? Kung ano yung magiging decision po ng SC, yun na po yung sinusunod po, Magiging jurisprudence na po yun, mga kabida, magiging batas na po yun. Alright? So, kung mga abogado lang po, magdebate dyan, wala talagang mananalo. Kasi kanya-kanyang interpretasyon Alright, mga kabida. So, yun po, Bakit ibinasura po, mga kabida, ng SC itong petition po ni Attorney Hinerillo, Okay? Ito po, respeto sa pagiging co-equal ang Senado at saka itong Supreme Court, Since sila po ay co-equal branch, mga kabida, nire-respeto po ng SC yung karapatan as jurisdiction po ng Senado. Kaya ayaw ho nilang makialam po, mga kabida, sa jurisdiction at responsibilidad po ng Senado. Lalong-lalo na po, pagdating ho sa impeachment po, mga kabida, dahil sole responsibility yan ng Senate. Okay? Hindi pwedeng diktahan ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa tungkulin nito. Alright? Kaya nga, yun. So, dapat hayaan po ang Senado para gumalaw po, mga kabida dito. Huwag hong pressurin. Yang nangyari po nung panahon po, ni Senator Chis Escudero bilang Senate President, mga kabida, pre-pressure po ng mga grupo na anti-Duterte po, mga kabida, ang Senate, gusto ho nilang umpisa na po kaagad ng Senado itong impeachment trial po ng Vice Presidente. During that time, alanganin po, dahil una, nakabakasyon po ang mga senador. Pangalawa po, mga kabida, campaign period po yon. Alright? So, mahirap talaga, Okay? Yun yung sinabi po ng Korte Suprema. Meron pong nakatakdang panahon. Diyan po sa sinabi po na forthwith sa ating saligang batas. Dahil kapag sinabi po na forthwith, hindi po ibig sabihin na kailangan agad-agad na po, Kailangan ngayon na, kailangan instant. Hindi po ganoon, mga kabida. So, yun po, mga kabida, 2 puntos po ang nilinaw po ng SC. Unang-una po, yung forthwith, okay, na term, okay? At sabi po ng Korte Suprema, ang ibig sabihin ng forthwith ay hindi po agad-agad, hindi po ngayon na, hindi po instant, Meron pong nakatakdang panahon po para umpisahan po ng Senado yung kanilang tungkulin bilang impeachment court, mga kabida, po. Okay? Pangalawa, mga kabida, hindi po nila pwedeng diktahan ang Senate dahil ang Senado po ay isang bahagi po ng sangay ng gobyerno na meron pong co-equal power with the Supreme Court. Ibig sabihin po, mga kabida, okay, magkapareho lang po yung kanilang kapangyarihan po, mga kabida, at hindi po pwedeng diktahan po ng SC ang Korte Suprema, ang Senado po, mga kabida.
Alright? So sana magiging batayan na po ito in the future, lalong-lalo na po ngayon dito ho sa pangalawang impeachment proceedings po na ginawa po ng House of Representatives po mga kabida. Inaasahan po na ito po ay makarating po sa Senado Okay? At sana wala na pong kumi-question po mga kabida dito ho sa magiging action po ng Senate dahil meron pong nakatakdang panahon para umaksyon po ang Senado mga kabida kung sakali man po makarating sa kanila itong articles of impeachment mula sa House of Representatives mga kabida. So yan po So para po sa inyo ano po ang inyong opinion at pananaw dito mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.